Isang bagong adventure scooter na naman ang dumating sa merkado ng Pilipinas nitong mga nakaraang buwan lamang ang tatalakayin natin ngayon. Ang pinakamaganda at napakamodernong motor na makikilala mo sa pagkakataong ito na mukhang tatalunin ng lahat pagdating sa mga bagay na meron ito, gaya ng pagiging advanced sa teknolohiya, magandang pormahan, pwedeng sakyan ng kahit na sinong mamamayan at dalhin kung saan saan man. Napaka-convenient, accessible at affordable. Yan ang magugustuhan mo kasama ng sulit na presyo nito. Bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po naman like yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Dumarami ng populasyon ng mga adventure scooter bike dito sa Pilipinas. Magmula nang inulunsad ang pinakaunang sumikat na dual sport scooter bike na Honda ADV ay nasundan na ng maraming kapareho ang modelong ito. Pagdating sa line-up segment ng adventure scooter o yung mga scooter bike na pwedeng magamit sa loob at labas ng kalsada. Kaya naman ngayong taon ay ito rin ang pinakamabiling klase ng scooter dito sa bansa. Hindi lang sa napakaangas na pormahan nito, pati na sa mga makabagong teknolohikal na katangian na dinadala nito. Kagaya na lamang ng panibagong motor na naman na dual sports bike na kararating lang, ang QJ ATR 160. Ito ay mula sa lahi ng mga maxi scooter na nilagyan ng kaunting sporty design at espesyal na kagamitan para maging ganap na isang off-roader. Kaya kung pagmamasdan ay para itong combination ng maxi scooter na pwedeng magamit bilang isang off-roader o sa mga lupain na klase ng kalsada. Ang ATR 160 ay isang versatile hybrid scooter na ginawa din para sa parehong urban commuting at light off-road adventure na may kasamang bagong antas na makina. Kaya naman kung isa ka sa mga nag-aasam ng may hybrid capability power na sasakyan, chance mo nang magkaroon nito sa motorsiklo pa lang. Kasi ang scooter na ito ay may hybrid sa engine na kung saan nagbo-boost ng power para palabasin ang tinatago pang enerhiya nitong upang mas lalong lumakas ang hatawan at magamit bilang isa ring matipid na klase ng motorsiklo. Ang ATR ay ang bagong pinakamagandang modelo ng brand na QJ Motorcycle na mas mura pa kung tutuusin sa ilang mga brand competitor. Pero ito ngayon ang masasabi mong pinakamagandang adventure bike scooter sa pagkakataong ito na makikilala mo. Sapagkat hindi lang sa pormahan nito na parang Yamaha T-Max na may halong ADV-like styling ang magugustuhan mo dito, kundi sa ilan pang mahalagang bagay na nakapaloob dito. Kagaya ng mga ilaw nito, meron itong projector type LED headlamp na nagbibigay ng maganda at balanseng liwanag sa gabi, na kung saan nai-a-adjust depende sa iyong pangangailangan. Sinamahan ito ng napakagandang daytime running light at mga turn signal light indicator na pawang mga naka-LED type na rin. Ang motor na ito pagdating sa side profile naman ay hawig ito ng Honda ADV talaga na may kaunting unique identity nga lang na makikita sa pamamagitan ng mga premium design na nakakabit sa buong body nito. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng inverted front telescopic fork, kulay gold, malaking tailpipe silver muffler, dalawang pares ng gulong na may smoke wheel tires at isang kahangahangang TFT display instrument mirror panel gauge na may phone connectivity pa. Itong QJ ATR 160 ay nilagyan din ng mga safety at security features, gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng anti-lock braking system o ABS sa harap at likod na gulong. Isang sistema na nakatutulong para suportahan ang paggamit ng preno during emergency braking o yung mga biglaang pagpipreno, na kung saan nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake at upang mapigilan na rin ang tsansa ng pagkasemplang sa mga biglaang pagpipreno. Sinamahan pa ito ng traction control system, isa pang safety features na mahalaga din para sa motor na to, lalo pat kabilang sa mga skill nito ay ang imaneho sa mga lupain, mababato, malulubak na kalsada ay yan napaka-eksakto lang din para magkaroon ng ganitong klaseng features na traction control system. Dahil sa safety features nito ay maalis ang pangamba ng rider na mawala sa balanseng pag-ikot ng gulong sa oras na maidat mababato, madudulas na klase ng kalsada. Sinamahan ito ng mga side reflector na nakakabit sa mismong front suspensions na pangkaragdagan din sa safety features nito
para magbigay din dito ng additional na BCP at may kasama pa itong hazard lamp system na rin. Ito'y para magkaroon tayo ng visual sign sa oras na mga biglaang paghihinto sa gilid ng kalsada o pag may mga emergency tayong pupuntahan. Kasama pa sa mga safety and security features nitong motorsiklo ay ang pagkakaroon nito ng anti-theft alarm system at keyless na ignition system na kung saan ay lubos na mahihirapan ng mga carnappers o mga magnanakaw na magtatangkang pagganahin itong adventure scooter o galawin sa pinagpaparkan sa pamamagitan ng emergency alarm na tumutunog once na masagi at isang keyless na pumipigil sa pagpapaandar. Tiyak na secured at safety ang scooter bike na ito. Sinamahan pa ito ng iba pang mga features bukod sa mga naka-LED type na mga ilaw nito mula sa harap at likod. Isang magandang combination lamp system na napaka-visible pa. At meron din itong high-tech na TFT instrument meter panel na kung saan pwede mong i-connect dito ang iyong cellphone gadget. Panood ng mga palabas gaya ng sa telebisyon ay magagawa mo rin sa pamamagitan nito. Kasama ang paglalaro na rin sa mga online games ay magagamit mo rin dito sa instrument meter panel gauge nito. Malawak ang accessibility at connectivity na kung saan pwede mo ring ma-monitor maging ang mga maintenance recommendation nito. Gaya na lamang ng tire pressure o dami ng hangin na kailangan mong ilagay sa gulong nito. Samang periodic maintenance, engine check warning at kung ano-ano pa. Nilagyan itong motor ng dalawang maliit na bulsa sa harap na may takip na lagayan ng maliliit na gamit kasama ang kapirasong USB port charging system na makikita mo dito na may kasama pang Type-C connection socket at isang underseat compartment storage para sa anumang gamit at kasya dito ang full face na helmet. Ang lagayan ng gasolina nito ay nasa harapan na rin para mas madali ang access at walang hassle. May malapad din itong dual sport na upuan na eksakto para sa dalawang tao at may kasamang rear grab bar na pwedeng hawakan. Kasama sa iba pang bahagi ng detalye ng scooter bike na ito ay ang pagkakaroon nito ng mataas na windscreen protector na de-adjustable. Isang naked handlebar na nagbibigay dito ng mas malakas na appeal para tangkilikin din ng iba pang mga rider. Pagdating sa suspensions, meron itong mga naka-inverted telescopic fork suspensions sa front at dual shock absorber with coil spring at may kasama na ring sub-tank. Ang rear suspensions nito bukod pa dyan ay ito rin ay adjustable na. Sa oras na kinakailangan nating pababain, pataasin o di naman kaya palambutin. Dahil dito ay mas gumaganda ang bounce at laro ng mga suspensions nito. Sa oras na may adjust, depende sa kung ano ang pangangailangan nito. Pagkatapos niyan, ang front and rear naman na braking system nito ay parehong naka-disc type na klase. Naka-ventilated wavy disc na may 2-piston caliper. Kaya mas malakas ang kapit na sinamahan pa ng ABS. Habang naka-disc type din ang rear brake nito, may single piston caliper brake na may kasama ring ABS. Parehong binabalot ng makakapal na klase ng gulong na nakadesenyo din para sa mga off-road. At ang stock na wheel nito ay naka-spoke type na bumagay sa buong style at pagiging cruiser adventure nito. Ka-tubeless tires na rin itong motorsiklo at meron itong kabuwang sukat sa front na 110 by 80R14 habang 130 by 70R30 naman para sa rear tires. Bali itong motor pagdating naman sa kanyang makina, meron itong hybrid power sa engine na nagbibigay dito ng additional torque para sa malakas na arangkada at para kahit papano ay tumipid na rin sa konsumo ng gasolina. Pinapagana ito ng 160 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead camshaft at naka 4 valves. Sa loob ng engine, may kasama itong bore stroke size na 58.5mm by 57.9mm at cooling system na liquid cool type. Kasama ang automatic transmission type nito na naka-CVT na nagpapalabas naman ng maximum output na 12 kilowatts o katumbas ng 16 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang average na bilis nitong motor ay umaabot ng 120 km per hour at sinamahan pa ng Euro 4
at fuel-injected type sa fuel supply system nito. Kaya matipid din talagang kumonsumo. Meron itong fuel tank capacity na 8 liters at kumukonsumo ng 40 to 45 km per liter. Kaya kahit ilong ride ay sobrang mapapakinabangan mo ito. Bukod pa dyan ng ilan pang mga bahagi ng features nito ay mapapakinabangan mo rin sa pang-araw-araw gaya ng pagkakaroon nito ng side stand kill switch. Hindi mo mapapaandar ang motor once na nakababa ang side stand nito at may kasama na ring pass switch. Itong QJ ATR 160 model mga kaibigan ay kalalabas lamang sa merkado. Halos kamukha at kasing laki lamang din ito ng Honda ADV na may kabuwang seating height na 77 cm. Ang wheelbase size nito ay nasa 132.5 cm at may kabuwang taas na 199 cm. May lapad dito na 75.5 cm at kabuwang haba na 121 cm. Meron din itong additional safety features para sa brake lever na tinatawag na park brake na di-adjustable. Available ang 4 na kulay sa modelong ito, gaya ng black, silver, gray at red color nito. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng hanggang sa 159,900 pesos lamang. Marami pang mga features na mapapakinabangan mo sa modelong ito na siguradong matutuklasan mo kapag bumili ka na nitong QJ ATR 160cc model. Alright. Bidang-bida sa marami ang magandang appearance ng isang touring maxi scooter type na motorsiklo dito sa bansa. Kaya naman karamihan sa atin ito ang paboritong bilhin, gaya na lamang ng Yamaha NMAX, Suzuki Bergman at Honda PCX. Nakadalasang pinipilahan din pagdating sa Grav, Joyride at Move It ngayon para sa komportableng pagsakay ng mga angkas, lalo na kapag may top box pa ito sa likuran. Kaya naman sa pagpasok ng taong ito, talagang naging mabilis sa mga Pilipinong rider ang pormahan, convenient at pagiging comfortability nito, lalo na sa mga batang rider na nakatira sa loob ng syudad. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tatalakayin din natin ang isang bagong maxi scooter na 160cc rin ng capacity na siguradong magpapasabik sa iyo, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakabili. Hindi lamang sa ilang mga bagay na kapanapanabik, isa rin sa magugustuhan mo dito ay ang katipiran nito kumonsumo ng fuel. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po niyo mag-click subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Marahil isa ka rin sa nag-aabang sa pinakabagong update na Yamaha NMAX Turbo dito sa bansa na nagmula sa bansang Indonesia. Bago pa man tuluyang dumating ang motorsiklong ito, ay may bagong motorsiklo na naman tayo na talagang magugustuhan mga kaibigan. Isang bagong maxi scooter type na may 160cc ang capacity ng makina. Isang motor na mas magugustuhan mo raw kesa sa marami, hindi sa pagiging modernong katangian nito, kundi sa pagkakaroon ng kakaibang engine specs na magbibigay sa iyo ng sulit at katipiran sa pang-araw-araw na gamit. Ang bagong motor na nagmula sa QJ Motor, ang Fortress 160. Kung pagmamasdan ng external na appearance nito, ito ay may pagkakawig din talaga sa ilang mga brand competitor sa bansa gaya ng Honda PCX. Pero ang pangharap na itsura nito ay may sariling pagkakakilanlan. Nilagyan ng isang matalas at edgy type na aerodynamic na nakakabit sa buong body belt nito. Ang mga hugis ng fairings ay nakakaagaw ng atensyon kasi para itong isang malaking scooter type na klase na may average na 400 plus cc ang capacity. Pagdating sa harapang bahagi, itong motor ay mayroong pa V-shape type na klase ng disenyo. Medyo kamukha din pala ang itsura nito ng Yamaha X-Max kung ikukumpara. Pero mas matulis at mas matangos na parang may pointed nose ang disenyo nito. Maganda rin ang disenyo ng headlamp nito na naka-LED projector type na naklase. Meron din itong dalawang vertical line shape na dalawang signal light indicator sa itaas nito. Kaya asahan mo na magandang visibility sa gabi lalo na sa madidilim na kondisyon. Bukod pa dyan, binibigyan din ng motorsiklong ito ang pagiging maxi scooter type na klase sa pagkakaroon ng mas mataas na windscreen protector. Bukod sa nagbibigay ng magandang aerodynamic,
Binapanatili rin nito ang magandang maneuverability na may maintain ang mas maayos na pagmamaneho sa oras na tumatakbo ng mas mabilis sa maluluwang na klase ng kalsada. Ang maxi scooter na ito ay sinamahan din ng naka-naked handlebar na klase ng gaya sa Honda PCX. Mas accessible ang katangian at mas maganda ang disenyo. Sinamahan pa ng mas malaking sukat ng TFT design instrument meter panel gauge. Napaka-futuristic na rin ito kasi meron na itong phone connectivity na kung saan may access din sa GPS tracking, color background at mas manonotify ka sa mga information signal indicator na lumalabas dito. Once na na-access na nito ang phone connectivity, ay maaari mo na ring makita dito ang SMS alert, messages o tawag na nanggagaling sa iyong telepono habang ikaw ay nagmamaneho. Kasamang ilang mga maintenance recommendation na makikita mo rin dito sa meter panel gauge, gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance, engine check warning at marami pang iba. Mas mamomonitor na maigi at mas maaalagaan ng maayos itong motorsiklo sa pamamagitan ng mga bagay na yan. At bukod pa dyan, isa pa sa magandang features nitong bagong motor sa kanyang TFT design instrument meter panel gauge. Once na na-access at na-connect na ang cellphone ay pwede mo rin itong mapanoodan ng mga video o pwede ka rin ditong mag-YouTube, Facebook at kung ano-ano pa. Kasama pa sa mga upgraded features nitong motor ay ang pagiging functionality, kung saan maraming mga switch function na para sa mga related features gaya ng switch ng headlamp na may kasamang high and low beam, bypassing light switch, signal light indicator at navigator switch o remote ng kanyang instrument meter panel gauge para sa mga function nito. At ang isa pang maganda rito, may selector na rin ito para sa kanyang driving mode system. Sinamahan din itong motor ng built-in hazard lamp system na para sa mga visual sign o kaya naman mga emergency signal, lalo na kung ikaw ay bigla lang na manghihinto sa gilid ng kalsada. Ang motorsiklong ito pagdating naman sa kanyang ignition system, naka-smart keyless entry na rin ito na kung saan may kasamang anti-theft alarm at answer back key system. Medyo safe ang mga ganitong klaseng motor lalo na sa mga magtatangkang nakawin nito dahil hindi ito basta-basta mapapagana hanggat wala ang mismong transmitter key nito. At sa pagkakaroon nito ng dalawang driving mode system na tinatawag na standard mode at sport mode, na kung saan kapag na-activate mo ang sports mode nito ay magkakaroon ng additional torque at power. Ito siguro ang may totoong turbo power mga kaibigan kung magkataon man. Ang maxi scooter na ito ay sinamahan pa ng ilang mga convenient features gaya ng pagkakaroon nito ng USB port charging system na fast charging na kung saan nakalocate sa loob mismo ng console pocket nito para lagayan ng gadget. Meron din itong dalawang mahabang side step board na sinamahan na rin ng built-in rubber cover para anti-slip o hindi ka madulas habang nakatapak dito. Nakaka-relax dahil pwede kang mag-upright position at taas ang dalawang paa mo habang nagmamaneho na kung saan mas nagiging komportable ang pagsakay. Itong bagong maxi scooter Fortress 160 mga kaibigan ay sinamahan din ng isang malaking fuel tank capacity na may kargang 8 liters ang full tank. Ayan itong kumonsumo ng mas matipid na paraan sa pamamagitan ng kakaibang makina na meron ito sa pagkakaroon ng fuel consumption na 40 to 45 km per liter. Kaya hindi lamang sa city maging sa long ride ay talagang mapapakinabangan mo ng maigi. Ang ilan pang sistema na meron ito ay ang pagkakaroon din ng idling stop system o start and stop system sa makina na kung saan pinapahintulutan itong pansamantalang tumigil ang engine sa oras na nakahinto rin pansamantala ang motorsiklo sa traffic light. Ang kagandahan sa sistemang ito ay tumutulong siyang makadagdag sa pagtitipid nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong kasamang side stand engine cutoff switch. Napapahinto nito ang takbo ng makina sa oras na ibaba ito. At ang nagpapagana sa motor ay ang makina nito na may makabagong features na sinamahan ng hybrid capability power. Sa maxi scooter na tumo pa lamang siguro ito makikita mga kaibigan. Sa pagkakaroon ng hybrid powertrain nito, binibigyan pansin ang kahalagahan ng fuel economy sa pamamagitan ng features na to. Paano mo masasabing gumagana ito sa motor? Kapag nabit ang 60 pataas na speed nito ay automatic na nag-activate ang power assist na nagmula sa electrical power ng baterya papunta sa makina. Sa pagkakataong ito ay binabawasan ang pagsusunog ng gasolina sa loob ng makina na nagre-resulta sa mas matipid na paraan nito kumonsumo ng fuel. Kaya naman ang 45 km per liter na fuel consumption nito ay maaari pang madagdagan lalo na kung sa highway at mas mabilis ang takbuhan. Bukod sa hybrid power sa makina, ito ay binubuo rin ng kabuwang detalye na 160 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4 stroke at may 4 valves sa engine. Meron itong liquid cool type na cooling system na mas nagpapalamig ng engine sa oras ng mga long ride trips at dragging. Sinamahan pa ito ng fuel supply system na injection at may malinis na emission kaya eco-friendly.
Ang kabuuang detalye ng makina ay idinugtong sa automatic type na klase ng transmission na may variable gear shifting na kaya mag-produce ng maximum output na 12 kilowatts sa kada 8,500 revolution per minute at maximum torque na 50 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. May average speed ang motor na nagagawa na umaabot ng 115 km per hour. Ang maxi scooter na ito ay marami pang amenity, gaya ng pagkakaroon ng isang malawak na underseat compartment storage, nakasya ang full face na helmet. Sinamahan pa ito ng built-in grab bar o top box bracket na nakaabang para sa ilalagay mong kargamento dito. At isa pa, ang tail lamp nito ay naka-LED type na rin na klase. Kakaiba man ang estilo at pormahan nito ay mas makikita naman sa madidilim ng mga kasunod mo. Meron din itong magagandang klase ng suspension sa front and rear. Pagdating sa front, ito ay ginamitan ng upside down telescopic fork, habang dual shock with coil spring naman sa likuran na di-adjustable na rin. Ay adjust ang rear suspension depende sa road condition at sa bigat ng ikakarga mo dito para mas mapanatili ang magandang handling nito at mas ma-maintain ang stability, lalo na kung maidadaan mo sa malulubak. Meron din itong magagandang klaseng braking system sa front and rear na parehong mga naka-disc type na klase. Ang front nito ay naka-single disc na may dual piston caliper brake at mas malakas ang kapit, habang ang rear brake naman ay naka-single disc with single piston caliper brake. Ang mga gulong nito ay talagang makakapit din. Sinamahan ng malalagkit na klase ng tires na may kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R14 habang 130 by 70 R30 naman sa likuran. Parehong mga naka-aluminum cast ang wheel at napakagandang mags na disenyo. Ang maganda pa rito, sinamahan pa ito ng safety features na anti-lock braking system na naka-dual channel. Merong ABS sa front at sa rear na kung saan nagbibigay dito ng maayos na paggamit ng preno sa oras ng mga emergency braking. Na-unlock nito ang mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon, para maiwasan ng pagkaskid o pagkadulas o kaya naman pagkasemplang sa mga biglaan. Bukod sa ABS na safety feature sa brake, sinamahan pa ito ng TCS o traction control system na para naman sa pagpapaandar sa mga off-road condition o sa mga biglaang pakurbada o kaya madudulas na kalsada. Meron itong sensor sa gulong na kung saan nasisense nito ang bawat ikot ng gulong sa harapan. Upang maiwasan ang overlap ng harapang gulong ay sinasabayan ng pag-ikot nito ng likurang gulong nito. At upang nang sa ganun ay maiwasan din ang pagkasemplang kapag may dadaan sa mga kalsadang hindi magaganda. Ang iba pang mga features nito, bukod sa napakagandang mga safety features, sinamahan pa ito ng mga side reflectors for additional visibility at isa na ring safety features nito. Meron pa itong passing light switch at hazard lamp na pangkaragdagang visibility sa gabi. Ang motorsiklong ito ay sobrang dami ng features mga kaibigan, kaya talagang magugustuhan ng kahit na sino sa atin. Meron itong kabuuang timbang na 138 kg at mabigat-bigat na rin. Bagay na bagay yan sa maluluwang na kalsada. Ang maxi scooter type na Fortress 160cc ay nagmula sa QJ Motor o tinatawag na Kinjiang Motorcycle Company na nagmula sa bansang China. Kaya naman ganun na lamang kalakas at ka-upgraded ang mga features na inilagay dito mga kaibigan. Isang maxi scooter na mula sa external design hanggang sa internal specs and features nito ay talagang mapapabilib ka na dahil panalo to sa ibang mga motorcycle scooter na narito sa bansa. Ang modelong ito ay may kasalukuyang presyo ngayon na kalalabas lang sa merkado ng Pilipinas. Nagkakahalaga ito ng 149,900 pesos.